naging abogado ka nga, nagpakatanga ka naman. Anyway, GB Bondok. Ito ho, wala sanang mag-misinterpret. Ang kailangan po kasi talaga ng Pilipinas ay revolusyon, pero peaceful. Kasi po, hanggat hindi po talaga nababago yung uri ng ating Meron bang peaceful revolution? Oxymoron yun eh. Peaceful revolution. Wala akong peaceful revolution. Lahat na revolusyon, magulo. Nagkakaroon lang ng revolusyon na walang violence. Yun lang yun. Pero wala akong revolusyon na tahimik. Saan nakakita ng revolusyon tahimik? Walang ganun. Kalokohan yun. Buti hindi nanalo to eh. Si Jimmy Bondok. Buti hindi nanalo si Jimmy Bondok eh. Oo. Tuloy natin. ating pamahalaan. Kahit ano pong best practices ang kunin natin, hindi naman natin ma-implement. Alam niyo po, kung basahin niyo po yung Why Nations Fail, napakagandang libro niya na napakagandang libro. Lahat po ng demokrasya, one common factor, lahat ng effective democracy, may effective trains. Nakalagay po yan sa Why Nations Fail, ha? Kasi po, ang unang-una lagi is connectivity. Diba? Dapat po talaga magkaduktong-duktong. Si Senator Robin Padilla, ang diniin kanina, pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa kung hiwa-hiwalay tayo, kapuluan tayo? Diba talagang ganon? Pinag-usapan namin ni Senator Amy, RA 9184, the procurement law. Galing po ako sa PAGCOR. Bibili ka lang ng computer, 2 taon po. 2 taon. Bakit po? Kasi bago mo mabili, yung alam mo naman pangangailangan, nagbibidding, naglalaban-laban, may corruption, after 2 years makukuha nyo yung pinakapangit, Ano daw? Nagbibidding, naglalaban-laban, may korupsyon. Oo. Baka nakakalimutan niya yung rig bidding ni Sara Duterte sa DepEd. Palakpakan natin po si Jimmy Bondok. Oo. Baka nakalimutan mo, Jimmy Bondok, yung kalokohan ng sinusuportahan mo ngayon. Siya mismo, may rig bidding sa DepEd. Diba? Diba? Binribe yung head of procurement. Binribe yung head ng Bidding and Awards Committee, yung BAIC or yung BAC. Tapos binribe din yung head accountant, yung chief accountant. Galing-galing, di ba? Tapos gagawin mo example, yung computer. Nakalimot. Nakalimot si Jimmy Bondok. Buti talaga di ka nanalo. nangyayari din po yan sa mga trend. Isa pa, bakit po umunlad tayo ng konti sa panahon ni Rodrigo Duterte? Bakit po? Political will. Pag nagtatayo ka ng trend, kailangan mo ng expropriation, eminent domain, right of way. Paano mo kukunin? Sinungaling ka talaga, Jimmy Bondok. Natapos ba yung Manila North Rail Project ni Rodrigo Duterte? Pakisagot nga, Jimmy Bondok. Kung ang sukatan mo ng pag-unlad ng bansa ay trend, sige, G, natapos ba yung Manila North Rail Transit? Isa pa, yung Davao Tagum, yung Mindanao Railways, yung simula Davao papuntang Tagum. Nangyari ba? Nangyari? Hindi. Nung panahon pa ni Duterte, pinaplano daw yung rehabilitation ng PNR. Ano nangyari? Wala. Nga. Nakakaloka ka naman. Political will, expropriation, right of way, blah blah blah. Kung political will pala ang tingin mo kay Rodrigo Duterte, bakit hindi niya nakuha ang pera ng Exim Bank para sa Mindanao Railway at saka sa Manila North Rail Transit?
Di ba kaya na-cancel yun? Kasi hindi nagtuloy yung loan na inumpisahan ni Rodrigo Duterte. Umunlad ng konti dahil sa tren. Wala nga napagawang tren to si Rodrigo Duterte. Out of 119 na build projects, ilan na natapos? 12. Yung isa, nagiba. Onse na lang. Oo. Tapos, umutang ng 7 trillion pesos, iniwan kay PBBM, sabi parang kalimutan na lang, ako na bahala magbayad dyan, boy! O, ganun. Walang kwenta mo, Jamie Bono. Ito pala. Political will, my ass. The political will of your Rodrigo Duterte is not for the Filipinos. It's for him and his ilk alone. Kunin kung yung mga nag-a-appraise, kurakot. Tama. Kaya na po kailangan natin, pasensya na po, madiin ang konti. Wait lang ha, paano yung mag-a-appraise ang kurakot? Paano? Sino magbabayad sa mag-a-appraise? Hindi naman yung bibili ng lupa. At saka ang nag-check na nag-a-appraise, ito sinungaling si Jamie Bondok eh. Mga kababayan, ang expropriation po mga kababayan, hindi ho yan basta-basta, hindi ho yan lalapit lang sa'yo ang gobyerno. At sasabihin niya, bili ko yung lupa mo ha, ito yung zonal value, to bayad ko sa'yo, pak, tapos. Hindi ho ganon. Tumadaan ho yan sa korte. Tinitake advantage niya yung pagiging So, ibig sabihin, yung korte ang corrupt. Kasi korte ang nag-a-approve ng amount. Sira ulo to si Jamie Bondok. Korte ang nag-a-approve ng amount, guys. Tama na. Puro kabobohan lang kinakato ni Jamie Bondok. Nakakairita.